Naguguluhan ako sa part na kailangan ko na namang maglabas ng malaking halaga para sa bagong bahay. Ang gusto ko sana hindi na muna ngayon bumili. Pero eto na naman ang isang atat kong asawa na walang pambayad. Last April 2024 lang kami kinasal ang asawa ko. At 4 months na yung baby namin noon. Full-time mama ko pero kumikita naman. Ngayon nga ibalak namin bumili ng bagong bahay. Pero dati kasi nung hindi pa kami kasal, naghanap kami ng sanlatira. Pakasipag niya noon maghanap ng bahay. At sa tuwing makakakita siya ng bahay noon, kahit pangit, kahit alangan, gusto na niya na agad yun kunin. Sabi niya pa na pagtiyagaan na lang daw. Pumapalag ako kasi pera ko naman yung ibabayad eh. Yung unang bahay niyang tiningnan nasa squatter. At yung pangalawa naman ay delikado sa baha. Sa pili ng bahay, lagi ko kasing iniisip yung area at yung seguridad. Kaya kapag hindi ko nagustuhan ang napili niya ay ako yung tumatanggi. At sa tuwing mangyayari to, lagi niyang sinasabi sa akin na, sige wag na lang tayong maghanap ng bahay, mag-rent na lang tayo habang buhay. Naiinis ako sa loob ko kasi sobrang atat niyang magkabahay wala naman siyang pambayad. Hanggang sa nabuntis nga ako noon pero nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap ng bahay. Ang sabi ko sa kanya, 80k lang na bahay ang hanapin. Kasi yun lang ang kaya ng budget ko. Pero yung mga kinakausap niya nasa 150k. Tapos sinasabi niya sa akin na kung kaya ba daw ng budget ko yun. Ang lagi kong sagot, hindi ko kaya yung ganung budget. Hanggang sa meron siyang nakita na 80k at kailangan daw mag-down ng 50k. Nakipag-deal siya nun kahit nalabag sa loob ko. Napilitan akong mag-withdraw para ipang-down sa kausap niya. At ang malaking pagkakamali ay scammer pala yung kausap niya. Naloko siya, ang ending na wala yung pera ko. Sobrang nalungkot ako nun pero pinapagaan niya yung loob ko. Lahat ng pera niya ng Pasko pati bonus at sahod niya binigay niyang lahat sa akin. Yun ay para mapalitan ng perang in-scam sa kanya. And this time ay need na rin namin talaga ng bahay kasi nga nabuntis ako. At mas makakatipid kung saan latira kami at hindi na kami uupa. Until dumating yung time na nakahanap kami ng bahay na nagustuhan ko rin. 100k yun at ako lahat ang nagbayad. Kaya lang masikip, studio type lang siya at pagtiyagaan na lang daw muna namin. Nakalipat kami noon hanggang sa kinasal at nanganak na nga rin ako. Ngayon nga ay pangarap na naman yung makalipat kami sa bahay na medyo maluwag at mag-iipon na daw siya. Pero nang malaman niya na kumikita ako ng malaki, eto na naman. Nagsisipag na naman siya sa paghahanap ng bahay. Mahal na talaga yung hinahanap niya. Gusto ko rin naman sana magkabahay ng maluwag, maginhawa at hindi naman oven. Pero parang nasasakal ako. Honestly, may part sa akin na nagsasabi na parang unfair. Di ba dapat lalaki yung magpo-provide ng bahay para sa pamilya niya? Pero sa kabilang isip ko, kung hihintayin ko pa na siya yung mag-ipon, malabong mangyari yun dahil ang luwag niya sa pera. Sobrang mapagbigay at lahat ng kapatid niya sa kanya nahingi. Pati yung kapatid niyang babae na may asawa na, panay rin ang hingi. Pang-birthday, pambili ng gamot at sa tuwing nagkakasakit ang mga anak niya, pang uniform at iba pa. Naguguluhan ako sa part na kailangan ko naman maglabas ng malaking pera para sa bagong bahay. Pero ang gusto ko sana yung hindi pa ngayon bibili. Pero eto na naman yung asawa ko, sobrang atat wala namang pambayad. Sana mamilin ay mariltok mo ako bago ako makapaglabas ng pera. Kahit na ano pa yan ay handa akong makinig. Letter sender, Miriam ng Laguna. Kung ganyan kaluwag sa pera ang asawa mo at bawat pundar ikaw yung obligado, habang siya obligasyon ng ibang inuuna, mag-ipon ka na muna para sa sarili mo. Huwag kang basta bili ng bili tapos alanganin ka. At sa huli, hahanap na naman kasi hindi ka satisfied sa bahay na nabili nyo. Sa bagay, okay namang magpundar ng bahay at lupa. Kasi nag-i-increase yan after years. Kumbaga, investment nyo na rin. Sana naman una mong kausapin ng asawa mo na sana kayo naman yung i-priority. Bukod kasi na ikaw na nga yung malaking income, siya pa yung maluwag sa pera at mapagbigay. Kung ganyan ang asawa mo, mas maigi na sa anak mo ipangalan ng bawat na i-invest nyo. Tsaka pwede ka namang umangal kung talagang ayaw mo. Ang lagay ba lagi kang mapipilitan sa desisyon niyang damay-damay na. Isipin mo rin, hindi na nga kayo priority. Ikaw pa yung obligado sa property. Nagpapakasakal ka sa sitwasyon hawak mo naman ng kaban. Nasa'yo yung desisyon. Frankly say na may ilalabas ka ba? Kaya ba ng budget mo? Kasi ako hindi. Kung kaya mo, di go ka. Ganun lang naman Bakit ba hirap na hirap kang prangkahin? Kung hindi mo kayang kontrahin at prangkahin, nakakasakal talaga yan. Tapos hindi ka pa priority. Sobrang lugi mo naman.